Good day mga kapaps, welcome back to my channel. Araw ng linggo nga pala ngayon, kakatapos ko lang paliguan si Belle. Color of the day is pink. Ayan, siyang nagpili ng mga damit niya at ang sombrero na susuot-suot niya, pinartner niya sa kanyang damit kulay pink. Pasensya na nga pala sa aming tinitirhan at medyo makalat. Nasa likod lang kami ng bodega pansamantalang nakatira ngayon since na nagpapagawa pa lang kami ni Belle ng aming tiny house sa likod ng shop. Medyo maalinsangan ngayong araw kaya si Belle laging nasa labas. Mas gusto niyang maglaro dito sa may likod ng shop, sa may puno ng mangga kung nasaan yung aming dining. Ngayong araw nga pala ipapasilip namin ni Belle ang update sa aming pinapagawang tiny house. Medyo nasa 70% na rin ang nagagawa sa aming tiny house. Samahan nyo kami ni Belle na itur namin kayo sa aming munting tiny house na pinapagawa. Ayan na, binuksan ni Belle yung pinto and welcome sa aming tiny house ni Belle. After magawa ng karpintero ang hagdan na bakal, sinunod naman itong mga steps na kahoy. Bali combination ito ng bakal at saka kahoy na aming hagdan. Kahapon pa pala sinimulan ang paglalagay ng steps sa hagdan. So yung steps ay kahoy. Ito ay galing sa puno ng pine wood. Isa itong sa mga paninda ko sa shop, itong kahoy na ito. Medyo tight tayo sa budget sa pagpapagawa nitong tiny house kaya hindi ko na isinama sa kontrata ang pagpipintura at pagbabarnis nitong hagdan. Bale, ang pintura ng buong bahay ako na lang ang gagawa at ako na rin ang magbabarnis nito para makatipid-tipid naman tayo sa gastusin. Pagdating naman sa flooring, since na tight tayo sa budget, hindi ko na rin ito pinatiles. Pinakinis ko lang yung flooring. Ako na rin ang maglalagay ng vinyl plastic tiles. Madali lang naman ikabit. Umorder ako sa online. Sa mga susunod na vlog, ipapakita ko sa inyo yung pagkabit ko ng vinyl tiles dito sa taas at saka sa baba. Bali, ito nga pala yung taas. Hatiin to sa 2 kwarto. Ito naman ang view sa taas. Open lang siya. Marami akong bintana na pinalagay dito para yung circulation ng hangin makapasok sa loob ng bahay. Para kahit walang electric fan or walang aircon, malamig pa rin sa loob ng bahay. Palalagyan ko pa nga pala ito ng double walling. Sa baba naman, ito na ang na-accomplish. Meron na siyang lavatory. Yung CR, hinati ko sa 2. Bali, separate yung palikuran at yung shower. Ayan, meron na rin siyang tubig. Pinalagyan ko rin ito ng bidet. Sa kabila naman, meron na rin siyang tubig. Yan, may gripo rin. Ang kulang na lang dito ay yung shower head. Hindi ko pa napapalagyan ng shower head dito. Gumagana na rin yung kuryente dito. Tapos na rin yung wiring. Bali, kunting linis na lang dito at pintura sa dito naman sa kabila, sa part na to. Ito yung sa may lavatory. Bali, ako na rin magpipintura dyan at maglalagay ng cabinet. DIY na lang para makatipid tayo sa budget. Ito yung hitsura niya pag nasa labas ka ng CR. Magkahiwala yung shower at saka yung toilet bowl. Ito naman ang magiging munting sala. Sunday nga pala ngayon, so pasahod ngayon ng mga trabahador na gumagawa ng aming tiny house. Kaya bumaba ako ng bayan para mag-withdraw. Dahil wala akong nakatabing pera, so kailangan nating kumuha ng pera ngayon pampasahod sa mga trabahador. And then after 10 years, nakarating na nga rin ng bayan. Naglalakad ako sa tirik na sikat ng araw. Kaya dumiretso na ako sa may ATM machine. Medyo hindi pa tayo sanay sa pagbablog. Nahihiya pa tayo paminsan-minsan. Lalo na pagka medyo maraming tao at maraming tumitingin. Medyo nakakahiya talaga. Pero masasanay din. At dito na nga nakarating na ako sa may ATM machine. Sakto pagdating ko wala masyadong pila. Kaya dumiretso na ako para makapag-withdraw na. Isa ito sa ATM machine na laging maraming nakapila. Kaya
Swerte ko ngayong araw na to dahil wala masyadong tao na nagwi-withdraw. Siguro nga dahil hindi pa naman araw ng sahod ngayon kaya medyo wala masyadong nakapila. At kinuha ko na nga yung exact amount lang na pampasahod ko. At pagkatapos ko mag-withdraw, naisipan kong pumasok sa loob nitong shopping mall dahil napakainit sa labas, so dito muna tayo tambay saglit. Tulog pa naman si Belle, so okay pa tayo mag-ikot-ikot dito kahit konting oras pa. Dahil nga nagpapagawa tayo ng tiny house, iwas muna tayo sa mga shopping. Wala mo nang masyadong bibilhin ngayon kasi lahat nakalaan sa pinapagawang tiny house namin ni Belle para matapos na. So hanggang tingin-tingin na lang muna tayo. Tamang palamig na lang muna tayo habang nag-iikot-ikot. At yun, nakita ko nga itong mga stop toys dito, naalala ko na naman si Belle. Dahil hindi papayag yun na lumabas ng walang bitbit. After ko nga magpalamig, dumiretso na rin ako sa may palengke. At para bumili ng tinapay, pang merienda ng mga trabahador at pang merienda na rin namin. Ito yung bakery na madalas kong binibilhan ng mga tinapay. Ang dami nilang mga choices at laging bago ang kanilang mga tinapay. Laging tinapay ang pinamimerienda ko sa mga trabahador kasi ito yung medyo tipid kumpara sa mga kakanin. Masarap din naman ng tinapay kaya lang siyempre minsan pag araw-araw nakakaumay din. At saka yung sugar, medyo mataas din sa sugar ito kaya paminsan-minsan nagluluto din ng pansit at sopas kami para naman maiba naman. Wala nga palang malapit na bakery sa amin at saka malayo din kami sa palengke kaya pagka namimili ako ng tinapay dinadamihan ko na. Sa ulam naman, pang isang lingguhan kami pag namamalengke. Medyo may kamahalan din kasi ang pamasahe sa tricycle. After ko makabili ng tinapay, naglakad na rin ako papunta sa sakayan ng tricycle. May nadaanan nga pala akong bilihan ng pakwan. Since paborito ni Bill ang pakwan, sakto kasi nagbebenta sila ng kalakalahati. Pare-parehas to? Ito te oh. Dami sa manyan no? Dumiretso na nga ako sa sakayan ng tricycle para makabalik na. Panigurado akong gising na si Belle. At sakto nga pagdating ko, gising na si Belle. Naghahanap na sa akin. Dali! So tayo sleeper, dali. Kakain tayo ng pakwan. Opo, pakwan ito. Naka. Dali, doon, dito. Halika dito. Yan, halika. At habang piniprepare ko nga yung pakwan para makakain kami ni Belle, ayun, nilaro na naman yung aming pusa. Kawawa na itong pusa kay Belle, laging pinanggigigilan. Alas 3 na nga pala ng hapon yan, kaya pinagmerinda ko na rin ang mga trabahador. At inayos ko na nga si Belle, pinaupo ko na rin sa kanyang high chair para makakain na kami ng pakwan. Isa pa sa nagustuhan ko dito sa probinsya ng Tanay Rizal kasi ang daming mga farm dito na malalapit, ang daming mga tanim na prutas kaya makakabili ka dito ng mga murang prutas sa tabing kalsada lang. Isa rin sa murang bilihin dito sa Tanay Rizal ay ang tilapia na tabang dahil malapit ito sa Laguna Lake. At habang piniprepare ko nga ang pakwan, biglang nagulat na naman si Belle dahil biglang tumunog ang grinder. Pero tinuruan ko siya na pagka tumunog ang grinder, tatakpan yung tenga. At marunong na siya, kaya pag tumutunog ang grinder, tinatakpan niya yung tenga niya. At hinugasan ko na nga ang pakwan para ma-slice ko na at makakain na si Belle.
Oh, maingay ba? Maingay? Kumakain tayo ng pakuan, oh. Kumakain ka ng pakuan, di ba? Oh, ito sa'yo, oh. Wow! Oh, ito na, oh. Ayan. Ito nga palang kinakainan namin ni Belle, ito yung dining area namin. Nasa ilalim siya ng puno ng mangga at puno ng mahogany. In the near future, pagka medyo mayroon tayong extra budget, papagawan ko rin ito ng tree house. Para pagka may bisita, pwedeng accommodate doon sa taas. Bala ko rin ayusin itong mga pananim pag natapos yung aming tiny house. Magtanim ng mga gulay at mga halaman dito sa gilid para meron kaming pwedeng pagkaabalahan ni Belle pagka walang masyadong ginagawa. Medyo nakaka-excite na rin na makalipat dito sa aming tiny house. Halos 4 years din kami nakatira sa likod ng shop. Bali, isang maliit lang siya na kwarto. Mayroon lang higaan kami. Maya-maya pa nga nagpaalam na ang mga trabahador na uwian na. Inabot ko na rin yung pampasahod nila. Medyo malaki-laki na rin ang nagagastos ko dito sa tiny house kahit ganito-ganito lang siya, medyo masakit din sa bulsa magpagawa ng bahay. Pero ayos lang kasi nakakatuwa lang tingnan pagka mayroong progress na nangyayari. At saka excited na rin ako para sa amin ni Belle na makalipat at mag-ayos ng bahay, mag-decorate. Nakaka-excite pagka mayroon kang bagong bahay na tinitirahan. After ko nga may abot ng pambayad sa mga trabahador, nagkwentuhan muna kami ng konti. Katuwa itong aking nakuhang trabahador kasi napakabait, tsaka may malasakit sa pagpapagawa ng bahay. Ito ang kagandahan pagka ang trabahador mo ay nagmamalasakit sa bawat pera na nilalabas mo. At maya-maya pa nga ay nagpaalam na ang mga trabahador na uuwi na sila. At pagka-uwi nga ng mga trabahador, kami nilang ni Belle ang naiwan. At maya-maya pa nga itong Belle na to, nagaya na naman pumasok sa aming pinapagawang tiny house. Laging excited sa tuwing hapon pag wala na yung mga trabahador. Excited na pumasok siya sa loob ng pinapagawa naming tiny house at maglilinis. Ayan, kinuha na naman niya yung dustpan. Simula na naman magwalis-walis. Ito pang isa sa natutuwa ako sa mga trabahador kasi bago sila umuwi, sinisigurado nilang walang kalat doon sa pinagtrabahuan nila. Nililinis nila ito. Makikita mo wala masyadong nagkalat na mga pinaglagarian, ng mga alikabok. Wala masyadong iniiwan sila na kalat pag umaalis. Maraming salamat nga pala ulit sa mga nanonood sa aming vlog ni Belle. God bless po sa inyong lahat. Ingat po lagi. At piliin po nating maging masaya sa pang-araw-araw natin na buhay. God bless po. Don't forget to subscribe, like, and share para marami pa po kaming vlog na mai-share ni Belle sa mga susunod po. God bless po sa atin lahat.